Yan na, yan din ang post. Okay. Itong nakikita ninyo, ito bago na lang ng Diyos ang mundo. Ito yung sa John 1:1. Nung pasimula ay ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. So, nakatago dun sa Verbo, lahat ng mangyayari sa creation sa nila lang, sa sinuko. Yan yung dispensation. Ang universe, pati yung kalawakan. Diyan nakatago ang Verbo. Pero, hindi itutuloy ng Diyos ang paglalak kung hindi dahil kay Kristo. Si Kristo ang naging overnight na ng kanyang paglalang kasi nakita niya bago pa itatagan sa libutan na si Kristo ay mananagumpay. Si Kristo ay nagiging dahilan kaya tayo malalalang. Kaya meron din tayo dapat utang na loob kay Kristo kasi kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos, nilalang ang kanilang pag-iral ay dahil kay Kristo rin. Hindi dahil kay Kristo, hindi magpapatuloy ng Diyos ang paglalang. Lahat ay nilalang sa pamamagitan niya. At walang nilalang ang nilalang kung wala siya. Hindi tayo. So kung pasimula, nakatago yung pahayag na yan tungkol sa Kristo. Nung dumating ang start ng paglalang, yan ang Genesis 1:1. Sa Genesis 1:1, nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Nung nilalang niya ang langit at lupa, una ang langit. Nung nilalang niya yung langit, nandun yung mga anghel. So, mababasa natin sa Job chapter 38, no? Ang mga anghel ay nagsipuri sa kanya. Nagsiawit sa kanya habang nilaladlad niya yung lupa. Di, paliwanag pa lang. Anghel, nilalang niya una bago ang lupa. Kasi nagsisiawit yung mga anghel nung nilalang niya ang lupa. Job chapter 38. So, yung narinig natin sa siyensya na Big Bang, at iba pa, natural process yan na nakikita lang sa mata ng material. Pero in the spirit realm, sa daigdig ng mga espiritu, ito ay another dimension, mas mataas na antas sa pag-iral. Hindi nila nakikita na meron ditong mundo ng espiritu na kung saan may Diyos na lumalang at may mga anghel na nagpupuri sa Kanya. So, nung una nang nilalang, siyempre sa kwento ng siyensya, 15 billion years yung buming kalawakan, 4 billion years ang mundo. Ngayon, ang unang mundo, hindi pa panahon ni Adan at Eva. Ang unang mundo, yun ay mundo pa ni Lucifer. Wala pang Satanas nun. Hindi pa nahuhulog si Lucifer. Si Lucifer ay isa sa mga awit ng Diyos. Actually, siya ang song leader ng mga nagpupuri sa Diyos. Sabi sa Ezekiel chapter 28, ang kanyang mga tabretas, ibig sabihin, manunugtog siya. Panderetas, no? Ay sakdal nung una siyang nilalang. So, ito yung mundo na yan. Yung tinatawag natin sa siyensya na prehistoric world. Prehistoric kasi wala pang history. Ang history yung sinusulat na kasaysayan ng mundo. Wala pang sumusulat. Yun ang prehistory o prehistoric. Ando na yung mundo ng dinosaurs. Ando na ang mundo ng mga higante. Malalaki ang hayop nun. Ang siguro kunwari, ang kalabaw, kasing laki ng hindi kalabaw. Sa kanyang building. Hindi, sobra na yan. Kasing laki ng ng poste na yan. Poste. Yung kunwari, yung... pwede. Mas mahal ka, kunwari yung daga, kasing laki ng poste, ganyan. So, yung lumang mundo na yan, hindi
yung lumang kapanahunan na yan, takdal ang mundo. Ang mundo ay hindi matabilis. Ang mundo ay nakatayo. Perfect, no? Pero, pumasok ang kasalanan, nasa Isaiah chapter 14, sa Ezekiel 28. Si Lucifer ginagamit ng Diyos bilang theophany. Ibig sabihin, tagapagpahayag ng Diyos. Ibig na sabihin ng salitang Lucifer, liwanag, ilaw. So, bilang ilaw, siya yung nagdadala ng liwanag ng Diyos. At isip siya isang araw na siya na total dumadaan ng pahayag ng Diyos sa kanya. Bakit hindi niya angkinin siya na yung Diyos? So, nung inangkin niya, nagkaroon ng rebellion sa langit, nagkaroon ng pag-aagaw ng pag-aagaw ng kalulatian sa Diyos. Diba? Sabi sa Pilipo, si Cristo, hindi niya ginagawang kalulatian sa Diyos. Pahayag. Okay. So, sabi nila kung naubos ba? Oo. So, yung time na nakaisip siya ng pag-aagaw sa kalulatian ng Diyos, rebellion, naagaw niya yung ikatlong bahagi sa Revelation 12. Naagaw niya yung ikatlong bahagi naman. Ang buong mundo ay nahulog sa delubyo. Nasusulat yan sa Kalawang Pedro na ang mundo dati ay lumubog sa tubig. Ang mundo ay dumanas ng sakuna, delubyo, no? Dumanas ng kasiraan. Yan, meron tayong mababasa sa siyensya. Yung mga elegante, pero ibang klaseng elegante ito yung mastodon, mammoth. Bigla na lang na yelo. Bakit bigla? Kung natural silang namatay, dapat mabulok ang katawan. Hindi. Yung laman nila, nakakain pa ng aso yung natanggal sa yelo. So, ibig sabihin, merong nangyari ito biglaan. Ito na yun, no? Biglaan na nasumpa ang mundo. Nung nasumpa ang mundo, bigla silang nalibing sa lupa, nakulong sa yelo, no? Oo. At yan yung time na ito nahulog sa Satanas. Naging Satanas yung pangalan niya. Hindi na Lucifer. So, nangyari dito, Genesis 1:2. Ang mundo ay walang anyo at walang laman. Void. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the water. So, sa panahon na yan, ang unang mamamatay tao ay si Satanas. Sabi ni Christian Cain, Satanas. Ang tanong, paano nagkaroon ng mamamatay tao? Wala namang tao dyan sa Adan at Eva. Merong mukhang tao dyan. Yan yung nahuhukay nila nga prehistoric man. Pero hindi yan tao. Yan ay hayop. Katulad sabi sa Genesis chapter 3, yung naging terminator. Siya yung pinaka sa mga hayop na nilalang ng Diyos. So, dito yan, dito gamit. Pero, yung time na yan, dahil ka Satanas, maraming nasira ang mundo. Pagdating ng tao, sa panahon ng pagdating ng tao, hindi lang sa panamabay nila, lalalangin ng isang tao. Merong pagkaingit sa Satanas yan kasi itong mundo ibibigay kay Adan. Kung nilalang ang mundo, taktal ulit siya. May mapapansin kayo sa Genesis chapter 1. Sabi doon, hayaan natin ang lupa na magsibol. Let the earth bring forth trees, no? Meron lang nakatanim na bibig sa lupa. Sibol na lang siya. Natutulog lang yun doon. Ito, sa pangalawang beses na paglalang, yung dating bibig na nasa lupa, pinasibol lang yun.
So dito, sa pangalawang panahon ng mundo, sa mundo ng tao, ito ay maikli lang. Ito ay masasabi natin na 6,000 years pa. Bago lang. So itong panahon nito, nilagay siya ng Eva, saktan pa, wala pa silang kamatayan. Wala pa silang kamatayan. Ngayon, mayroong inutos ang Diyos doon sa tao. Ang inutos ng Diyos sa tao, magpakarami kayo. Ngayon, nung inutos ng Diyos sa tao, magpakarami kayo, naghihintay lang ang Diablo dyan. Anyong espiritu siya. Naghihintay lang siya para dayain niya yung mag-asawa. Ngayon, dahil nalilibang din si Adan sa halamanan, sabi nun, to dress it and to keep it, aalagaan niya. Ang nangyari, nung inaalagaan niya, napag-isa si Eva, pinasok ni Satanas yung hayop na magiging serpente. Nung pinasok ni Satanas yung hayop na yan, yun ay kumakausap kay Eva. Itong hayop na to, sabi doon sa Genesis chapter 2, nilalang ng Diyos yung mga hayop para maging katuwang ni Adan. Pero, siyempre, ang hayop, hindi kayang maging katuwang sa pagpaparami ng tao. Kaya, meron pa siyang nilalang para maging katuwang sa pagpaparami. Sa Genesis chapter 2, mababasa nyo na merong mga pahiwatig tungkol sa pagpaparami. Ibig sabihin, moralidad to. Tungkol sa pag-aasawa to. May pahiwatig na sa chapter 2, anong klaseng kasalanan yung magagawa nila. Chapter 3. Ligin ko. Chapter 1, hanggang parali kayo. Chapter 2, sila'y kapwa hubag. Ang babae at ang lalaki magiging isa. Ang magiging sakit. Ito yung mga pahiwatig para pagpasok sa chapter 3, anong klaseng kasalanan ang kanilang magagawa. Ito sa chapter 3, nung sinukso ng ulol kasalanan sa si Eva, tungkol ito sa punong kahoy ng karunungan ng mabuting masama. May dalawang punong kahoy sa halamanan, nakatulad sa Genesis 2:9. Pero, ito ay bukod doon sa tumutubo sa lupa. Sabi sa Genesis 2:9, pinatubo ng Diyos sa lupa lahat ng mabuting kanin at nakalulubog sa mga mata. Tapos binanggit pa niya yung bukod doon sa tumutubo sa lupa, yung punong kahoy ng buhay at punong kahoy na mabuting pagkakilanlan. Itong dalawang punong kahoy, ito ay spiritual na pagkain. Sabi ni Kristo, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung paanong ang sanggol kailangan kumain sa katawan, physical, kailangan din niya kumain sa spiritual, sa kaluluwa. Kung hindi balanse yan, lalaki yung bata na bansot sa kaisipan. So, yung punong kahoy ng buhay at ang punong kahoy ng pagkakilanlan na mabuting masama, ito ay may kinalaman sa spiritual na pagkain. Hindi lang ng mag-asawa, pati ng magiging supling nila. Nung sinabi ng Diablo na hindi kayo, sabi niya sa babae, hindi kayo mamamatay. Kayo ay magiging parang Diyos. Nadaya niya ang babae. 2 Korinto, sabi doon, 11, talatang 2. Pinagkakasundo ko kayo kay Kristo na isang dalagang malinis. Hindi gaya ni Eva na nadaya ng ahas. Ibig sabihin, napasama, sabi dyan. Kung dalagang malinis, napasama, pagkakaroon tayo ideya, ano pa kayo nangyari doon? So, nung sinabi ng serpente, kainin mo to, patalinghaga yan. Proverbs 20:30 verse 20. Sana may Bible. Sabi diyan, ang babae kumakain
At pinupunas niya sa kanyang bibig. At sinasabi niya, wala akong nagawang kasalanan. Tipos narawan na niya. Kung may patalinhagang salita, yung salitang kain diyan. Katulad din kay Paraon, Potiphar. May sinabi sa Genesis 39, yung tinapay ni Potiphar, na hindi pwedeng galawin ni Jose. Hindi pwedeng pakilaman ni Jose. Tinutukoy nun yung asawa ni Potiphar. So, sa patalinhagang salita na yan, dito sa Genesis 3, nung kumain si Eva, nabuksan daw ang kanyang mga mata. Ang pagkabukas ng kanyang mga mata, hindi literal na mata na dati nakapikit. Dati na nakapikit na mata niya, pero ibang klaseng mata to. Spiritual na mata to. Nadilat ang kanyang mata sa sa kamunduhan. Nadilat ang kanyang mata dito sa kasamaan, sa kaisipang kasamaan na tinatanim ng Diablo sa pamagitan ng serpente. At nung may nangyari, nung nakain na niya, ano kayo ginawa nila nung kinain niya? Binigay niya sa kanyang asawa. Nung binigay niya sa kanyang asawa, may nakasulat sa Genesis na nakita nilang sila'y hubad. Diba dati na nilang alam na sila'y hubad? Bakit? Ngayon lang nila nakita na sila'y hubad. Hindi yun kita sa literal na mata. May napansin sila sa kanilang kahubaran. Dahil ang kasalanan nila may kinalaman doon sa pag-aasawa, pagpaparami. Nasira nila yung malinis na layunin ng Diyos, yung plano ng Diyos sa pag-aasawa. So, ang ginawa nila, tinakpan nila ang kanilang katawan. Kung tinakpan nila ang kanilang katawan, nagalit na yung Diyos. Sino may nagturo sa inyo kumain ng prutas kung sa pinagbabawal na punong kahoy? Ang sumpa, ang unang sinumpa ng Diyos, yung serpente. Genesis 3:15, sabi, pag-aalipin kong unang muna sinumpa niya yung nagiging serpente na siya, na gumapang. Nung sinumpa na niya, siya gumapang, may sinabi pa ang Diyos, pag-aalipin ko lubha ang iyong bibig at ang kanyang bibig. Nung sabihin may bibig pala yung serpente. Tapos may sinumpa siya sa babae, yung bahay-bata ng babae. Na ang kanyang panganganak, ang kanyang pagpaparami ay magiging doon sa Biblia. Kakaroon ng kahirapan. Kahirapan, oo. Yung kanyang pagpaparami ay makakaroon ng kahirapan. At may sinabi po sa Genesis 3:16, thy desire shall be to thy husband. Papasakop ka lang sa asawa ng lalaki. So masyadong obvious yun, parang merong ginawang mali si Eva. Sinabi na ni Pablo sa 2 Korinto 11:12 na dalagang malinis na nakurat ng serpente. So, meron pang isang talata. Unang Timoteo 2:15. Sabi doon, ililigtas, 2:14. Si Eva yung nadaya. Yung babae ang nadaya, hindi si Adan. Sabi sa 15, pero ililigtas siya ng Diyos sa kamatayan kung magpapatuloy siya sa kabanalan, pag-ibig, kahinahunan. Bakit may kahinahunan? Yan ay sinabi dun sa Genesis 3:16, thy desire shall be to thy husband. So nagkaroon ng 2 anak. Si Eva. Sabi sa Biblia, si Eva yung ina ng lahat ng mga nilalang. So yung nanay nakapokus, hindi sa tatay, no? Kasi magkakaroon ng 2 tatay. Bakit? Dito kay magkakaroon ng 2 anak sa ng Eva. Ay, lapit ko kayo para marinig sa yung 2 anak ni Adan at ni Eva, yan si Cain at si Abel.
Yan, tuloy ko na. Si Cain at si Abel, natupad na sa kanila yung pag-aalitan ng mga bigwi. Ay sinabi nga si Eva nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon. Paano siya tinulungan ng Panginoon? Kasi nakasulat doon sa unang Timoteo 2:15, ililigtas siya ng Diyos sa panganganak. Ibig sabihin, yung alam na natin yan, lahat ng babaeng nanganganak ay nasa bingit ng kamatayan. Sang-ayon ba kayo? Oo. Lahat ng babaeng nanganganak nasa bingit ng kamatayan. So, kung nasa bingit ng kamatayan ang lahat ng babaeng ipapanganak, nagsimula yan, sumpa na yan kay Eva. Eh, hindi katakataka sinabi ng Diyos, sinabi ni Pablo, ililigtas siya sa panganganak dahil ikakamatay niya ang panganganak. Kaya nung sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon, niligtas siya ng Diyos. Hindi lang kasi natin napapansin yung nakasulat dun sa Timoteo tungkol kay Adan at Eva May nakatagong pahayag yan. Ay, tungkol sa pag-awa ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Ngayon, pagkatapos ng ipanganak yan, lumaki sila. Pero mapansin ninyo, yung handog ni Cain, ayaw niya sumunod sa utos ng Diyos. Ikakwento ko yung utos ng Diyos. Hindi kasi masyadong detalyado, pero alam niyo ba gumawa ang Diyos ng damit para kay Adan at Eva? Ayaw ng Diyos makita na hubad sila. Ayaw ng Diyos makita na kararampot lang yung tabing. Ako ang ginagawa ng ibang tao ngayon. Gusto ng Diyos na tatakpan kasi ang kasalanan niya nga may kinalaman doon sa pag-dungis yan. So, nung ginawa ng Diyos ng damit, si Adan at Eva, sila na ang magpapatuloy paggawa ng damit. Saan nila kukunin ang paggawa ng damit? Sa pagkatay ng kordero. Yung pagkatay nila ng kordero, yan ang unang-unang sakripisyo. Ipot larawan, yung darating na kordero ng Diyos. So yung pagkatay ng kordero, tinuro na sa mag-asawa, siyempre ituturo nila sa kanilang anak. Pero, paglaki ng mga bata, gusto magsarili ni Cain. Ayaw niya sumunod doon sa pagkatay. Sabi sa Genesis 4:7, hindi ba kita tatanggapin? Nagagalit si Cain, nagmumukmuk. Bakit tinanggap yung kay Abel, hindi yung sa kanya? Sabi ng Diyos kay Cain, tingnan niyo yung awa ng Diyos. Hindi ba tatanggapin din kita kung tama ang iyong gagawin? Ibig sabihin, hinihintay lang ng Diyos yung pagsunod niya. Ngayon, alam niyo pa sa Biblia, magkahiwalay ang lahi ni Cain at yung lahi ni Adan. Ang lahi niya din, ni Cain, nasa Genesis 4. Ang lahi ni Adan, nasa Genesis 5. Bakit nakahiwalay? Kasi, yung nga yung sinasabi ko sa Genesis 3:15, na pag-aalitin ko yung binhi ng serpente, at yung binhi ng babae. So, pinatay nga ni Cain si Abel Sa Genesis 4:25, binigyan ng pangalawang anak si Adan, si Seth. So, dito makikita na kung hindi siya nagkaroon ng pangalawang anak, hindi siya magkakaroon ng binhi sa Genesis 5 na si Seth. So, itong dalawang lahi, nakikita nyo dito, pwedeng napitan ulit ko. Lahi ni Seth, lahi ni Cain. Si Seth ay, pwede natin. Alam niyo sa Hudyo, meron din silang mga genealogy dito Dito sa lahi ni Cain at lahi ni Seth, magkahiwalay pa yan sa umpisa. Nagalit ang Diyos nung magsama tong dalawang lahi na to. Doon sa Genesis chapter 6, sabi doon, dumami ang tao sa lupa.
nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda yung mga anak ng tao. Yung anak ng Diyos, yan yung lahi ni Adan. Paano mo nalaman anak ng Diyos si Adan? Nakasulat sa Lucas eh. Pwede ba yung anghel maging anak ng Diyos? Pwede. Pero sabi ni Kristo, ang anghel hindi nag-aasawa. Ang pwede siguro gawin ng anghel, mag-possess siya ng mga tao na masasama at yun ang mag-asawa. Pero, yung direkta ang anghel, hindi. So, ang nag-asawa sa Genesis chapter 6, lahi ni Cain at lahi ni Adan, yun ang nag-asawa. Nagsama. At nung nagalit ang Diyos, yung edad nila umaabot kulang-kulang 1,000 taon. Pero, nung nagsama sila, pinaikli na ng Diyos, magiging 120. Magiging 120 years old na lang. Ano ang nangyari sa katawan ng tao? Sabihin ko sa inyo, yung kamatayan na pumasok sa sangkatauhan, may kinalaman doon sa pagdumi sa dugo. Nung nagsama sila, umikli pa ang edad. Ibig sabihin, nananalaytay sa dugo natin, yung kamatayan, hindi lang kamatayan, pati sakit. Yung sumpa ng Diyos sa lupa, na magkakaroon ng tinik, dawagan, ganon din sa ating katawan. Paano nangyari? Kasi nung nagsama sila, nagalit ang Diyos, papatayin niya yung buong sangkatauhan ng baha. Hindi ibig sabihin, makukuha pa niya yung original na kalinisan ng tao. Si Noah, ilang taon nag-asawa? 500 taon. Kung 500 taon bago nag-asawa si Noah, nahirapan siya maghanap ng asawa. Naubusan na ang mga purong lahi ni Adan. Humalo na kasi. Ay nakasulat sa bangong lipan eh. Huwag tayo makikipabatok sa di mananampalataya. Kumari may anak natin, no? Mahanap ng boyfriend, girlfriend. Pero hindi naman Kristiyano. Ganon din ang mangyari. Pwedeng pasamain. Ganon din nangyari kay Eva. Pwedeng pasamain dahil sa relasyon. Itong relasyon ay banal, gawa ng Diyos. Kung Diyos dapat, kailangan pareho silang naglilingkod sa Diyos kung sila ay magkasama. Ang nangyari dito, mababasa niyo sa Genesis 4, pelikula pa yatang Noah, na masyadong makasanlibutan yung mga yung mga lahi ni Cain. Gumawa sila ng syudad. Gumawa sila lang ng mga weapons, mga pamatay. Gumawa sila ng tugtugan. Hindi sabihin masama ang tugtog, pero ang tugtog originally dapat sa Diyos eh. Pero ang tugtog binandog na sa pansalili. Binandog na pa sa pansaliputan. Pansinin niyo mga tugtog ngayon. Hindi na kumikilala sa Diyos. Tinuturuan ka pa. Tinuturuan ka pa ng kamunduhan ng mga tugtog ngayon. Pati mga palabas. So, yung lahi ni Cain, nahawa niya ang lahi ni Adan. Nahawa niya yung lahi ni Adan. Naghanap na lang ang Diyos kung sino ang karapat-dapat. At may nasulat si Noah ay sakdal sa kanyang kapanahunan, sa kanyang henerasyon, sa kanyang mga kasamahan. Si Noah pinakasakdal. Hindi ibig sabihin, sakdal na siya sa lahat ng bagay, nagkakamali rin siya. Pero, mas sakdal siya kumpara sa iba pagkat sumusunod siya sa Diyos. Meron pang isang nabanggit si Enoch. Siya ay naglalakad sa Diyos. Si Enoch, mababasa niyo sa Judas, sa Jude, na nakita niya yung pagbalik ng Panginoon. Natin pagbalik ng Panginoon. Nakita niya Enoch to, nagkaroon ng pangitain si Enoch. Darating ang Panginoon, kasama ang 10,000 niyang mga banal. Nakita ni at si Enoch ay nagkaroon ng propesya. Nagkaroon ng propesya si Enoch. Kahatulan niya kayo, magsisi kayo. Si Enoch nag-preach. Siyempre, namatay na yung mga naniwala. Yung mga natirang buhay, pasama na pasama. Katulad ng panahon natin, pakonte na ng pakonte. Yung naghahanap ng Diyos. No?
bumababa eh. Si Noah nag-preach din. Na darating yung baha. Hindi siya pinapansin, hindi siya pinaniniwalaan. Alam mo, isang prueba na may dugo na pumasok na hindi original sa tao ay yung mga higante. Nung nagsama ang dalawang lahi, nagkaroon ng mga higante. Yung mga higante na yan, prueba yan, na nagkaroon ng disturbance sa dugo natin, sa genes natin. Kaya nga, ang kabayaran ng kasalanan sa dugo. Bakit dugo? Kasi dugo ang nadumihan. Crossbreed. So, lahat ng sangkatauhan, galing kay Noah, lahat tayo, mayroong minanang kasalanan sa dugo. Kahit, kunwari yung anak natin, hindi pa yan nababarkada, marunong na magsinungaling. Nakatago sa ating binhi, yung gumawa ng kasalanan. So, dito titigil, no? Para mag-question answer tayo. Pero, itatapusin ko ng ganito. Bakit kailangan ipanganak si Kristo? Bakit kailangan ipanganak si Kristo ng bihin? Kasi si Kristo, hindi pwede kumuha ng binhi kay Maria at kay Jose. Ang dugo ni Maria at Jose, katulad ng dugo natin, ay marumi. Bakit dugo ang pambayad sa Kalbaryo? Bakit dugo? Mula pa nung kinakatay ang kordero ang gusto makita ng Diyos. Kasi sa dugo tayo nagkasala sa ating mga magulang. Kahit na hindi tayo nagkasala katulad ng ating magulang, Roma 5. Yung unang ginawa nila, yun ay kailangan mabayaran. Lahat ng taong pinanganak sa mundo na hindi nila kilala ang Diyos ay bunga ng kasalanan na yan. At mula nun, Roma 3, hindi na nila hinahanap ang Diyos. Hindi nila sinasalit sa Diyos. Paano tayo magsisilbi? Paano tayo babalik sa Diyos? Kailangan natin marinig ang mensahe, ang pahayag ng Diyos upang malaman natin bakit tayo namamatay, bakit saan papunta ang sangkatauhan. Saan tayo galing? Galing tayo sa Diyos. Galing tayo doon sa ating mga magulang na nagtukso magkasala. Kaya meron tayong kasalanan sa ating dugo. So, itigil muna ako rito. Pwede tayo mag-question answer. Kung sinong gustong magtanong, huwag na kayong maya. Boss! Meron. Pwede maraming nakakalong. Ang kanina, hindi nabagit yung lahi ni Cain at saka yung lahi ni Adan ay magkaiba. Hindi ba si Cain ay anak ni Adan kay Eva? Kasi sabi mo kanina, Brad, narinig namin na yung lahi ni Cain ay magkaiba sa lahi ni Adan. Samantalang mula kay Adan nagmula itong si Cain at si Abel at anak sila ni Eva. Yan ang alam natin dati. Pero yung mga Hudyo, meron silang talaan kanan yan eh, hiwalay. Kahit sa Genesis, hiwalay. Ang nangyari, yun yung hiwaga. Nagkaroon ng anak ng Panginoon dahil yun ay tuwirang pananagustuhan sa amin na si Cain ba ay hindi anak ni Adan? Wala nga sa lahat ng hiwalay. Pero alam nila ni Eva yun. Yun ang akala natin dati. Alam nila ni Eva. Ganun ba? Opo. Ang paniwala nyo, si Cain hindi Adan. Yan kasi... Sinong magulang siya? Sinong magulang ni Cain? Yung original na Hudyo, ang sabi nila yung serpente. Serpente? Oo. Saliksikin nyo. Doon ka naniwala. Nakita ko may susok sa Biblia. May susok. Ang susok kasi, hiniwalay yung lahi ni Cain kay Adan. At lahat ng masasama nasa lahi ni Cain. Pero mayroon mabasa sa Biblia na anak siya ni Eva at ni Adan. Anak lang ni Eva, hindi anak ni Adan. Ibig ko sabihin, pero ganito. Ang mapabasa ito, nagtiting sila, pinanganak si Cain. Ay, isipin nila anak ni Adan. Pero pinanganak pa si Abel. Hindi. Ibig mo sabihin, Cain is not the son of Adam. Opo, yan po yung pahayag ng... Kasi ang anak kasi sa atin, nakakala natin pangalan. Ang sa English, Cain
Sunod-sunod ka kain, nagsanto. But you to believe that Cain and Abel are twin brothers. Wala rin pala siya. Ay, sakar na. Paternal, magkakama lang sa Sabi mo kanina, hindi ka maniwala na hindi, Adan. Kasi sa Tagalog kasi, Pansan, anak na yan. Kaya sabi ko si Adan. Ha? Di ba kanina sabi ko, si Eva yung ina ng lahat ng nilalang. Yan yung ibig sabihin, lahat galing kay Eva, pero hindi lahat galing kay Adan. Ba't yung tanong mo, may tanong ka lang. Hindi, tika mo na sandali. Clarify na, dahil sabi mo ni iba, galing ni iba. Kung mayroon na kumabasa dito, na ang primero Adan ay nagbibigay ng kapatayan. Ang ikadawang Adan, dito po sa naman. Oo, yun Roma 5. Kung halimbawa, hiwalay silang Cain o si Adan, bakit namamatay lahat tao dito? Dahil Kasi, ang nanggaling sa Adan, namamatay. kasi ang pagtalangsang kay Adan, nakasulat doon sa Roma 5, dahil sa hindi pagsunod ni Adan, no, sa Diyos, yung buong sangkatauhan nahulog sa kamatayan. Oh, kaya nga, nanggagaling tayo lahat. Kasama si Cain, kasama na. Galing sa one person. Hindi ko sinabing galing kay Cain, sa galing nga kay Adan. Si Adan Adan na, galing ni Adan. pero mag-asawa sila eh. Ibig sabihin, nadaya si Eva, si Adan di nadaya. Sinadya ni Adan ang pagkakasala. Unawain niyo sabi sa Timoteo, ang babae ay hindi nadaya. Hindi, si Adan. Kasi si Eva, pag sinabing nadaya, hindi niya alam na mali ang ginagawa niya. Sabi nagparaya. Unang May nadaya. nakatagong hiwaga dito kung bakit ginawa ni Adan yan. Ang nakatagong hiwaga dito, para si Eva ay makasama niya dahil sa pag-ibig. Ibig sabihin, nakatagong hiwaga to, no? Bakit sasadyain ni Adan, isakripisyo yung buhay niya para kay Eva? Sabi ni Pablo, ito'y dakilang hiwaga, pero ito'y patungkol kay Kristo at sa Iglesia rin. Kung paano sinakripisyo ni Adan yung buhay niya para makasama niya si Eva, ay hanggang impyerno, no? Si Kristo, ay tipot larawan ni Adan na sinakripisyo ni Kristo kanyang buhay para sa Iglesia. Ito yung nakatagong hiwaga kung bakit itinuloy ni Adan. Kahit alam na niya na mamamatay siya. Okay. Ito bro, ang ayat ko parang lumalabas na siniba ang nakasala. Hindi si Adan. Pareho silang nagkasala. O, pareho naman pala eh. Ang kasala ni Eva ay nadaya siya. Hindi siya tanong, no? Pareho Dapat sila tanong muna. Hindi siya pera yan eh. Bukuan siya. Hindi siya nagsasaliksik. Hindi siya nagkukumpara. Basta na lang siya suko sa sabi ng tao. Si Adan naman, alam niya. Alam ni Eva. Sabagot ka siya, hindi kami kakain dito dahil pag kumain kami, mamatay talaga kami. Kaya sa pag-ibo. May duda sa salita niya. Ang sabi ni Eva, baka kami mamatay. Natukso talaga yun. Hindi ba rin? Next question. Kailan ba, sino ba ang founder niyo? Sarah pag-privilege. Inyong, Sarah pag-privilege. Kung sa founder, lahat naman tayo kumikilala kay Cristo Jesus. Siya yung founder. Kayo dito. Kung isa lang na mga ngaral, marami kami kinikilalang ginamit ng Diyos na mga ngaral. Sino po? Halimbawa, si Martin Luther, si John Wesley, si... So, doon po kayo bumabase ng inyong mga... Hindi po. Yung mga ngaral, hindi po sinuro nyo ngayon ang absolute namin. Ang mga ngaral, ay kinikilala lang namin na nakapagturo sa Biblia para makita muli itong katotohanan. Kasi kunwari, yung Katoliko pa lahat ng tao, ginamit ng Diyos si Luther para makalaya at makapagsalitik sa Biblia. Yung mga tao, justification by faith. Lumalabas mo ngayon, sir. Hindi galing kay Luther kundi nasa Biblia. Hindi lang nakikita ng mga tao. Pinakita lang niya. Lumalabas mo ngayon, sir. Duda kayo sa tinuro nila Martin Luther. Kaya... Hindi duda. Ginamit siya ng Diyos para magturo ng mga bagay na hindi pa natin alam dati. Hindi lang si Martin Luther. Maraming mga ginamit. Pati si John Knox, si John Calvin, John Wesley. At ibig sabihin, may mga time of dispensation ng tao yan. Yung aral ni Martin Luther, yung aral ni John Wesley, yung aral ni John Knox, yung aral ni King James. Pare-pareho ba lahat yan o hindi? Ganito po yun. Ganito po yun. Ba o lahat?
yung pong abot nila Kapagpaliwanagin mo siya. ay hindi pantay-pantay. Halimbawa, ang abot ni Martin Luther ay justification by Ayun faith. yung gusto kong kaya kayo duda eh. Ang- Kaya naitanong ko sa inyo yun eh. Ang Kayo abot, nagdududa. ang abot ni Martin Luther ay justification Kaya- by faith. Ang abot ni John Calvin, eternal security. Ang abot ni John Knox ay predestination. Ang abot ni John Wesley, sanctification. Oo. Ang abot ng mga Pentecostals, yung kaloob ng Ay, kayo Espiritu. ba? Ano naman ang inyong abot? Sa kanila, siguro na. Kayo Yung ba abot, alam ba? yung abot nyo. Ayan. Kayo, ano Yung naman abot yung nyo. abot? Lahat sila ginamit. Yung abot nyo, Hindi ko ano? nagtatanong kung sino lahat sila ginamit. Yung doon, yung totoo. Saan kayo nakataplo? Yung katotohanan na pinahayag nila, Oo. yung katotohanan na pinahayag nila, lahat ay nasa pag-biblical, yan ay galing sa Diyos. Okay? Ngayon, hindi tama yung ginagawa ng mga tao, dito lang kami. Dito lang kami. Yung denominasyon, kay Luther lang kami. Kay Wesley lang kami. Methodist lang kami. UCCP lang kami. Evangelical lang kami. Baptist lang kami. Hindi gusto ng Diyos yung pagtatayo ng denominasyon para na dito lang tayo, dyan lang tayo. Di ba sabi, kay Silas, kay Pablo, ayaw ng Diyos yun. Pero ginagawa ng tao yun. Sino ba sa kanila? Hindi ganun. Bakit ko ano nga kaya ang dahilan? Kasi sabi mo, yun ang daya ng Diablo na Daya magkulong pala yung ng tao, Diablo. magkulong ang isip ng tao. Pero ang gusto ng Diyos, kunin natin yung katotohanan na pinapahayag sa mga mangangaral. Sa tingin nyo, kayo nasa inyong katotohanan po niya. O kailangan kasi tayo magpakumbaba at tumanggap din dun sa mga nauna sa ating mangangaral. Kung meron silang tinuro na biblical sa Biblia. Yan, next question. Sabi mo, hindi gusto ang hindi kalooban. According to the World Encyclopedia, there are 22,199 yung bang dasyon na nagpapatunay ng sinasabi ng encyclopedia na yun, ay lahat sila umaabot ng play totoo. Sino ang totoo sa Dapat lang ako ha, sabi mo 22,000 religion? Okay. Sekta, religion, pareha. Yung ibang sekta yan, ba? sekta. Sekta na lang. Hindi mo lang ang alam kung religion eh. Hindi mo nga ma-memorize yun pa eh. Yung dating. Muslim. Muslim. Hindi mo lang Hinduism. Yan ang mga religion. Eh, mali na sa sinabi mo to, 22,000. Mali ka. Sige, tuloy. Tuloy, oo. Ayun. Sasagutin ko pa Yes, yun. sasagot. Yun muna. Yes. Ang religion, yan yung major beliefs, no? Yung sekta, sa isang major belief, maaaring may splinter groups yan. Okay? So, dito tayo. Okay. Sagutin ko Tuloy. yung maraming split yan. Kung ikaw ay na-rehistro, hindi masama. Rehistro ka. Kumari, record ng gobyerno natin, kung kayo ay magtitipon, no, sa kapilya, tapos magtamba, tapos mangungulekta, etc., ilalupain, kailangan mag-incorporate kayo. Hindi naman masama yan. Ang masama ito, meron Masagot tayong pa. grupo na Bigyan mo muna. nag-rehistro, no? Iglesia. Nangangangkin lang, sila rin Oo, malita. dahil lang sa rehistro nila, 1914, yun lang ang totoo. Yung iba, hindi na totoo dahil lang mauna sila sa rehistro na ganyan. Hindi yun. Ang pagiging totoo, Ano? kung babalik ka sa salita ng Diyos, walang kinalaman yung rehistro dyan. May rehistro, walang rehistro. Kung ikaw, may term akong pera yan eh. Kung kayo pero yan, babalik ka sa salita ng Diyos. Susundin mo yung mga pahayag ibibigay dyan Diyos sa abot ng kaya mo. Sabi mo, yun ang patay ng pagtanggap. Yan ang pala ang layo ng Sabot ng kaya mo. Sabi ko, alam pinagkaiba ng sekta pero yung sabi mo magkaiba. Diba? Sinabi ko kanina. Sinagot na yan. Sinagot na yan. Sekta, yan yung grupo. Panibago. Hindi paniniwala ako yung Encyclopedia Dictionary na parehas yung binibigay ng sabi nito sa text, at the stating of systematic religious matters, a religious or political group. Sekta or religion? May group, may body. Ano kayo religious? Meron kasi term na body, saka nakalagay dyan, group, saka body yan. Okay, ano yung term ng group? Grupo, sekta, religious. Okay, another question. Ay, kayo ba po? Yanin. Sino ba, sir? Kailan ba kayo
Kailan ho ba kayo nagkaroon ng space na magturo? Inspiration na magturo ng... Kasi huli na lang. Ito, huling tanong na lang. So, 1980 na lang. 85, oo. Kasi yung ito na i-registro or... Ito lang, yun lang. Kasi walang registro. Re-registro nyo pa lang. Ang pangangaral, ako nangangaral, hindi naman siguro babawal ng gobyerno kahit walang registro. Tama yun. Tama. Katunayan nga, ang Catholic, wala kami. Pero sinasabi na isagdagdag eh, sa kalito. Pero ganito, Brad, huling tanong na lang po, no? How can you interpret the Bible? Your on yourself or by the Spirit? Sabi sa... Naintindihan mo yung tinanong ko? Naintindihan mo yung tinanong ko? Ha? Kasi Una, ikokot ko yung Bible, no? Okay. Yung Espiritu Santo, papahiran niya. Yung pimiwalan niya. Magbibigay ang Diyos na pakayat. Yung pamagitan na kayo sa Espiritu Santo, nadagdagan mo na paliwanag. Tuloy nyo lang, oh. Dapat muna tayo marunong makinig sa mga ngaral. Tama ho yun. Brad, meron ako Ayun, nasagot ko yung tanong ko eh. Mahalaging tanong ko. Ayun lang po. Ayun lang. Oo, ayun lang to. Ayun, nakasulat sa Biblia, kino-compare ang spiritual na bagay. Dapat tayo mag-compare sa iba't ibang pangangaral. Dapat. Kasi, doon mo malalaman, gamit ang Biblia, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pag yan ay major teaching, pag major, mahalagang aral, no? Maliwanag pa sa sikat ng araw ng ebidensya. So, doon mo ma-compare at makikita mo na rin sa ugali ng mga aral kung mayroon siyang pag-ibig, pagpapakita para sa katotohanan. Doon mo malalaman sa tao. Yeah, kayo na ba? Oo, Ibig sabihin, yung time na na-consume mo na hindi pa kapal, kaya this time, nagkaroon ng pagkakataon na mahanap natin yung totoo. Yung totoong dapat na sa panahon ni Luther, panahon ni Calvin, iba-ibang dispensation niya. Bukod ko yung Act 17:30. Yung panahon ng kahangalan ay pinalampas ng Diyos. Ngunit pinag-utos niya ang lahat ng tao sa lahat ng dako ay magsisi. So pagsisikihan nila, yung panahon na hindi nila alam. Ibig sabihin, yung panahon na hindi mo pa alam, pwedeng unawain ka ng Diyos yan. Unawain ng Diyos na yung kaalaman natin kapos pa. Pero ang tunay na pagsikisi, sa pagtanggap sa Kanya, ay yung pagpuhaw sa katotohanan. Ibig sabihin, nagle-label up yung faith ng bawat dispensation of the tao, no? Ngayon, sa ating panahunan, mayroong bago na namang revelation na ang pangalan ng Panginoon ay dapat na pagkitin ng totohanan mula sa Hebrew word. Sabi nila, yung pangalan ni Jesus o yung pangalan ng Jesus Christ ay hindi tunay na pangalan daw. May mga nagsasabi. Okay. Matagal ko na silang nakaharap, no? May daya sa kanilang pananalita. Ano yun? Paano yun? Ang daya sa kanilang pananalita. Oo. Abante tayo pa rin. Yung bang dragon sa Biblia, bubuga na ako. Yung bilog na. Okay. Yung sacred, tawag ko sa kanila, sacred pronunciation believer. Tawag nga sa kanila, sacred name believer. Okay. Pag hindi Hebreo ang banggit mo, hindi na totoo sa Diablo. Ang turo nila yan. Pag Griego, sa demonyo daw. Pag Griego, yung baling daw sa Diyos. Okay. Ito, may ebidensya tayo sa Biblia na ang apostoles ay sumulat din sa Griego. Yung salitang Kristo, yun ay galing sa Griego Kristo. Pero, John chapter 4, verse 25. Sabi dyan, darating ang Mesiyas sa makatuwing ang Kristo. Kaya sinabi ni Pablo, sinulat niya yung Mesiyas
sa Greek para mabasa ng tao. Pero hindi maintindihan ng mga nagbabasa sa Griego yung Mesias. Oo nga. Kaya, dinagdagan niya sa makatwid ang Kristo. Pinapaliwanag niya ano yung Mesias. Oo. Hindi pala bawal sa apostoles gumamit ng Griego. Jesus Christos. Kasi sa kanilang pagsusulat, Griego na ang mga nako-convert nila sa Roman Empire. Yung nag-Hebrew lang, dun lang sa banitaban sa Israel eh. Oo. Pero na-convert nila kalahati ng Roman Empire, Greek ang pagsulat nila sa bagong tipan. So marami pang isang pang talata, hindi lang John 4:35. Napakarami sa Biblia. Yung Hebrew word, ini-interpret sa Greek. Oo nga. Alam mo ba, 300 BC, meron ng Greek Old Testament. Kung meron ng Greek Old Testament, matagal na pala silang gumagamit ng Greek ng Joshua, which is Jesus. Oo. Ano po ang sacred name? Ito. Ano ba talaga po? Okay. Bakit sinahalan ko Dadagdag ko pala yung sagot ko related na ng sacred name. May daya pa sila sa pagpapaliwanag. Alam mo ba pag sinabi mong name, hindi naman kinalaman dyan nagkain. Hindi naman kinalaman dyan wika o pagbigkas. May mababasa ka sa John 19:20. May 3 lingwahe nakasulat yung karatula kung sa cross. Hindi lang English, isa lang yan. 3 lingwahe niya eh. May Latin, may Grego, may Hebreo. So, yung 3 lingwahe niya, ginagamit, pareho lang na pangalan ni Jesus na gamit. Ngayon, yung secret, ang meaning ngayon ng name, hindi na yung bigkas o wika. Ang meaning na ngayon ng name, yung pagkakilala. Kunwari, binanggit mo Maria, binanggit niya Mary, binanggit niya Maria, Miriam. Yung pagkakilala nila, yung tinutukoy yung nanay ni Jesus, yun ang pangalan niya. Ibig sabihin, na iba man ang bigkas, yun pa rin pangalan niya. Iba ang bigkas ng pangalan, iba ang pangalan. Kailangan madaya yung mga sacred pronunciation believers. Magpapasa sila sa Biblia. Wag mong sasawagwaan. Bakit? May sinabi doon na banal ang kanyang pangalan, wag mong sasalalawain na kanyang pangalan, etc. Marami silang babasahin sa Biblia. Dadayain nila yung tao na ang dating, nila yung pangalan. Kaya nga, talagang tuloy eh. Ano ba talagang tunay na pangalan na pinayag ng mga propeta? Bakit ano? Sa unang panahon. Ang ibig mo sa gulo sabihin, ano ba? Ano ba talaga pangalan? May letra. O bakit ano? Kaya mo masagot. Ano para sa'yo muna? Yung munang tipan. Para maliliwan natin. Ano para sa'yo ang tunay na secret name? Hindi na secret, pinahayag na. Yung nakasulat sa Paul Tetragramma doon, kung babasahin sa YXWS. Pagka binasa mo yan, may vowel, nawawala yung YXWS. Mangyayari yan, Yahoo, ang tunay na pangalan na gumitan ng YXWS. So, ito ngayon Yun na pinahayag ng mga propeta nung sinaunang panahon, baga sa 3rd century. So, ang tinutukoy mong napala, bandit, ka ng pangalan. Kasi, kaya ako sinasabi yung kanina, hindi mo dinagdagan yung ganun detalye. Yan sa second, daya ng mga pronunciation believers. Hindi na nila sasabihin bigkas o lingwahe. Kasi wala naman nakasulat sa Biblia, bigkas o lingwahe. Ng pangalan eh. Basta diretso pangalan. So, kung ang tanong, ano ang bigkas nila, mayroong tinatawag na Paleo Hebrew saka Modern Hebrew. Pero tandaan nyo, ang bigkas at ang pangalan ay walang kinalaman sa pangalan yan, ha? Hindi. Ang pangalan, ano man din mo ay gamitin, pangalan pa rin yan. Ano namang alphabet gamitin mo, pangalan pa rin yan. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon, yung bigkas, wika na. Wika na ang focus natin. Bigkas na, okay? Alphabet. Meron tayong Paleo Hebrew alphabet. Meron tayong modern Hebrew alphabet. Yung modern Hebrew alphabet, ang pagkakasulat niya is square. Yung Paleo Hebrew, yung lumang Hebrew, medyo tabingi yung yung pagkakasulat. Ngayon, ganito. Depende sa kapanahunan. Bago sa panahon ni Ezra,
panahon ni Solomon, panahon ni Abraham, yan yung primitive Hebrew. Pero yung panahon ng exile ng Babylon, may halo ng Aramaiko, yan yung modern Hebrew. So, yung tetragrammaton, pagkakasulat, yung pagkabanggit, siyempre, hindi ko na hindi ko pwedeng i-detalye. Hindi ko alam lahat ng detalye. Nag-i-evolve ka. Yung, kunwari, ang apat na titik ay Yod, He, Vav, He. Pero, ang banggit dyan, bawat kultura o bawat Hudyo na hiwalay sa kanyang tribo, merong dila na naiiba. Bigyan ko kanina halimbawa. Yung Sibolet saka Sibolet. Yung Sibolet saka Sibolet, hindi parehong pronounce kasi nagkaiba lang ang tribo nila. Oo. So, ginawa ng Diyos yun mula nung Tore ng Babel. Kaya, walang isang bigkas ngayon sa tribo kasi tuloy-tuloy hanggang ngayon na nag-split up yung bigkas nila. Hanggang ngayon. So, kunwari, Yiddish, saka Ashkenazi. Yung Hebrew ngayon, ay meron pang kanya-kanyang splinter na boses ngayon. Pero kahit magkaiba-ibang pangalan, pero idagdag ko na lang, pero kahit iba-iba yung pagtawag mo sa pangalan, yung pagkatuloy niya, hindi nagbabago. Like for example, Yun ang ibig sabihin. like for example, yung saging, banana doon. Yung banana ang tinatawag, yung saging pa rin yun, tunay pa rin. Kaya sabi ng Panginoon, ang nagsabi na ako'y nakakilala sa Diyos, ngunit walang pagtupad, sinungaling yung tao na yan. Oo. Hindi, tanongin Yung palang pagtupad palang basihan. Saan nagsimula yung teaching ng religion? Anong university naman siya nagturo ng religion? Oo. Nung unang panahon pa, meron na religion ng panahon ng mga tao. Anong university? Anong university? Yung university ng Peter, kung tinatanong mo, yung Tore na ni Babel. Saan yun? Yung Tore ng Babel, ang religion ay naging parang... Saan nga yung University ni Babel? Saan lugar? Doon sa Pilipinas. Nasa ano yun? Yung Babel ay nasa Iraq. Okay. Yun ang paliwanag mo. Pero hindi mo alam ang founder ng teaching ng theology sa Europe. Lahat na nag-aral ng pare, Alam mo ka na eh. Di doon ka na eh. so, niligaw mo yung turo mo. Ano ba talaga? Sabi niya sa Wala ka naman ba siya, Bilgo? Kaya galing ako dun eh. Kayo puro salita lang kayo. Mga pare yung authority mo, hindi mga pare yung authority namin. Lahat. Yan kasi nagkakaibang pula. Hindi pwede magkakaibang nila kasi pangalan eh. Magpakailan mo. Yung pangalan, hindi yung bigkas. Yung hindi niya sinabing bigkas. Yung bigkas, meron lang siya mula, babalik yung bigkas sa panayat ni Nine. Babalik yung bigkas sa eternal age at millennium. Pero ngayon, sinadya ng Diyos mag-iba ang bigkas para protektahan tayo sa away. Yun ang paliwanag niya. Huwag mo pipilitin na Yeshua. Yeshua nga. Ayun nga. Yung Chinese. Kaya nga.